natin ang mga balita mula sa mga sementeryo. Masakit naman po para sa ilang bumibisita sa Pasay Public Cemetery na matuklasan na inalis na pala sa puntod ang labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Mula sa Pasay, nakatutok live si JP Soriano. JP? May labot sa may 30,000 ang nakahimlay dito sa Pasay Public Cemetery, pero ilan sa mga nagpunta rito kanina hindi nakita ang puntod ng kanilang mahal sa buhay. Kandilat na salang inialay ni Imelda sa kuyang si Manuel na gumabay at tumulong sa kanya mula pag-aaral hanggang makatrabaho siya. Ilang linggo nang pabalik-balik dito si Imelda, kinakausap ang kapatid. Bagay na magagandang alaala sa amin. Kasi mabait talaga siya. Mabait talaga siyang kapatid. Sa puso ko namin. Sa puso ko, ganyan. Lagi ko siya naalala. Mabigat naman ang loob ng kapusong komedyante at associate producer ng Bubble Gang na si Diego nang dalawin ng puntod ng kanyang ama. Nausap ko rin yung tatay ko ng konti kasi matagal kaming hindi nagsama. May kaunting guilt feeling kasi, di ba? Kasi namatay siya na hindi ako nakasama ng matagal. Ayun. Iba't iba ang paraan ng paggunita sa mga yumao. May mala reunion at nagkakasiyahan. Ang iba, tahimik lang. Ayon sa pamunuan ng Pasay Public Cemetery, mahigit 30,000 ang nakahimlay sa sementeryong 1930s pa na buksan. Sa dami na nakalibing, ang ilan halos di mo na mapansin. Mailan nga, wala nang dumadalaw. Pero si Maylin, walang undas na pinalipas na hindi dinadalaw ang lolo at yuhing na mayapa. Kaya laking gulat niya kanina, sa ilang oras na paghahanap, hindi niya makita ang puntod ng kanyang mga kaanak. Mga dito po yung banda kasi parting last the floor na po siya Nalaman niyang tinanggal na pala ang buto ng kanyang lolo at yuhin. Lagpas na raw kasi sa 5 taong ibinibigay ng sementeryo na renta sa isang apartment type na nicho. Nakakalungkot talaga. Kasi wala kaming makita. Hahanapin pa, palilipasin pa po. Sa isang silid na lang sa sementeryo nagtirik ng kandila si Maylin. Ang mga butong tinanggala sa bone box gaya nito. After 5 years na talagang, siyempre wala na tayong paglilibingan at may ililibing ulit, ipapalit na ulit namin yon. So yun yung time na pag pupunta sila, ba't iba na yung nakapalagay na pangalan, yun yung time na ituturo namin kung nasaan yung kanila kasi nilibingan namin ng bago kasi wala namang bayad po yon. Maigpit ng seguridad dito, nag-ikot ang mga pulis, bukod pa sa mga nakabantay sa entrance. Pero tila mas malaya ang mga taong maglabas-masok dito dahil sa mga ilang lagusan. Mailang sa sementeryo na kasi nakatira. Ang ilan, caretaker daw. Saan po kayo nakatira? Diyan po. Saan po? Pakituro nga ho. Yan po. Ayan, yan po may mga sampay. Paano po yan kapag gantong undas, maraming tao, ano ho ang ginagawa? Tinatanggal po namin yung pintuan po. Hindi naman pinapayagan ng ating pamunuan ng sementeryo yung pag-ano dyan, yung pagtira dyan. So, ngayon nga unti-unti na silang umaalis dyan sa lugar na yan. Sir, important announcement. At may ayon sa Pasay PNP, simula alas 6 ng umaga hanggang nitong alas 6 ng gabi, ay abot na sa mahigit 20,000 ang nagpunta rito sa Pasay Public Cemetery. At pero mas kaunti raw yan, konti kumpara nung nakaraang taon. At dahil diyan, ay bahagyang sumikip at bumagal ang daloy ng trapiko sa Pasay Tramo, papuntang airport. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.